Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay, isang magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ito pa rin po ang inyong kamismo ng sambayanan. Ito pa rin po si Jay Mante. So, tagal na ako hindi nag-radyo pero ngayon nagbabalik ulit. Akala niyo nagbalik na ako. Okay, dahil dyan magandang hapon po sa lahat. At maraming salamat. Unang-una sa lahat po sa Margo TV Philippines na binigyan ako ng chance ulit, makabalik ulit sa ere dito lang sa Margo TV Philippines. At syempre pa, palakpakan natin ang Margo TV muna. Ayan, oh. Okay. So, ngayon, ang programa ko po, syempre, yung pa rin naman yun. Wala namang iba. Syempre, ito pa rin po ang Blagag News, ang coverage ng bayan. At dahil ito po ang pinakasimula po namin, syempre, medyo nangangapa pa po ako. So, pero at the end of the story, nagpapasalamat pa rin po tayo at binigyan tayo ng pagkakataong ito. At unang-una sa lahat, bago natin simulan to, simulan muna natin sa ating word of the day. Kasi dati night kasi panggabi ako, ngayon day. So, ang word of the day natin ay possibilities. So, ibig sabihin nun, lahat ng bagay para sa pangarap at para sa katatagumpay ng bawat isa sa atin. So, ilagay natin sa isang sentence, Margo TV has endless possibilities. Okay. Yan. Dahil dyan, nandito po si ating guest ngayon, si Miss Juby De Guzman. Siyempre, ito to sa mga batikan. Kumbaga, ito yung mga idol sa broadcastings. At siyempre pa, ito yung tinitingala natin sa industriya. Magandang hapon po, Miss Juby. Oh, grabe. Thank you so much, Jay. At saka salamat po una sa Panginoon at Jay for the first time. Yan, ngayon lang po nag-broadcast si Jay pero matagal na rin po siya rito. But then, alam mo, na-intriga lang kasi ako dun sa programa mong Blagag News. Yan. Apo. Kasi alam nyo ho, ang layo-layo ng ating age gap. Yan. Ikaw ay millennial, ako naman ay sabi mo veteran. Kanina batikan kasi narinig ko pero binago ko veteran. Ang ibig po kasing sabihin ng batikan, isa ka na sa mga haligi. Ayan. Salamat naman, salamat. Ng industriya. Yeah, I'm happy for you. Una-una kasi alam mo naman, bilib ako sa mga kabataang tulad mo na hindi sumusuko bagamat matagal kang na ospital, di ba? Opo. At sa pagiging bedridden mo, ay eto ka na. Binigay ka sa amin ng Panginoon. Maraming salamat po. Una-una sa lahat sa Panginoon at siyempre pa maraming salamat din po sa aking pamilya at sa mga taong sumusuporta. Walang sawang sumusuporta sa akin at saka siyempre din po sa Margo TV Philippines na binigyan pa rin ako ng isa pang pagkakataon makabalik ulit sa ere po. At hindi lang yan, Jay, dahil matalino ka, isa ka sa mga hinahangaan kong bata. Siyempre, alam mo naman tayo pag nakakitaan natin ng mga potential, yun yung mga taong pinahalagan din natin kahit papano na bagamat hindi naman tayo matagal na nagkakilala, but then alam ko matagal mo na ako nakikita, no? Hindi kasi ako masyadong palakwento sa mga ibang friends natin Nagkakasama kami ni Jay sa sa industriya ng mga press con, mga forum. Okay, Jay, thank you sa pagtanggap mo at hoping tumagal ka sa Blagag News dito sa Margo TV Philippines. And thankful na rin ako sa iyo kasi binigay ka ni Lord sa amin.
Thankful din po ako. Maraming salamat din po. Okay, sa tanong niyo po, ano pong ibig sabihin ng Blagag News? Yes. Okay, ang ibig sabihin po ng Blagag News, dahil ito po aming kauna-unang episode dito sa Margo TV Philippines, ito po ay video vlogging and gags. Ayun. So, may mga news segments, and then may mga pictures, and then may mga katulad kanina, sinimulan ko kanina yung word of the day, kasi nag-ano kami na parang may kakaibang salita or mga isang salita na hindi naiintindihan ng ating mga kabataan o hindi naiintindihan ng mga taong bayan. Pinapaliwanag ho namin dito. Oh, pero alam mo, ngayon kumbaga, kasi it's news variety. Ayan. News variety program po ito. Oo. Well, congratulations kasi yan ang in ngayon, di ba? Opo. Yung Pangulo natin ngayon ay isang vlogger. Opo. Si Pangulong Bongbong Marcos. And congratulations sa inyo kasi una-una, kayo ang nagbukas ng magandang tanawin para sa akin being a media practitioner. Mas gusto ko kasi kayo yung mga real talk na tunay. Kasi pag sinabing real talk, sila yung nagpapakita ng medium ng balita na walang putol, walang peke, ika nga, at doon kayo sa makatotohanan. Apo. Okay? So, thankful ako sa inyo. At saka, kung noong araw, nung panahon namin, ay nauso yung editing, nauso yung sabi nga nauso yung fake news kasi nga totoo yun, let's face it, merong mga fake news na nakakapasok. Pero syempre, it's about time na kayong mga vlogger ay i-check at i-fact check nyo kami, i-correct nyo kami kasi magandang tapatan ito, di ba? At dapat po magkaroon ng, lagi nga nilalagay sa aking Facebook account po, Miss Juby, na dapat magkaisa, hindi dapat magkaroon ng gap between the bloggers and the mainstream media kasi dapat magkaisa. Kaya layo sila sabi, unified as one. Pero ako talagang magiging kaisa nyo ako ever since. Kasi ako, never akong namintas, never akong nagsalita ng mga hausyaw na words. Okay. Never kong ginawa yan. I don't know why why some veteran na mga media practitioners, why they used to do that, no? At ngayon, napagtanto ko, bakit ayaw nyo mapalitan kayo? Elder na kayo, di ba? Yung iba kasi dapat yung opportunity, ibigay natin sa mga kabataan na supposedly, kung ano may nagawa natin sa buhay, pwede natin pagandahin pa. Instead na maging nega tayo dun sa mga new opportunity, yung mga taong bago na pumasok sa industriya, hindi natin dapat kalabanin. Bagkos, bigyan natin ng inspiration. Yun yung sa akin. At dapat po nagkakaisa po lahat. Correct. Dapat po, kaya nga tama-tama yung sinasabi ni Presidente BBM na unity. Kasi dapat, kaya nga ako, unified naman. Unified as one, di ba? Di ba? Masaya. Nagpauso din ako. Di ba? Siyempre, hindi lang pwede si Presidente, dapat pati ako. Okay. Gumaya rin ako. Okay. Pag-usapan natin, Jay, yung unang news mo. Okay. Sige. Okay. Magbigay ka ng isang topic at pag-usapan natin. Sige po. Ang isang kauna-unang news po natin is nung nakaraang linggo po ay nagkaroon ng gabi ng parangal ang Komisyon sa Wikang Pilipino dyan sa may Lucky Chinatown. Okay. And then, naging successful naman ang kanilang presentasyon nila. Naging oo. Pinagdiwang natin ngayon. Kasi ngayong buwan na to is buwan ng Wikang Pilipino. But today, itong araw na to is iba. Ngayon ay National Heroes Day. Meron daw ngayon, announcement ko lang po, may libre po dyan sa may Intramuros, sa may Port Santiago po. Ano yun? Ano yung libre ngayon? Libreng guided tour. Okay. So, para sa mga kababayan natin na walang ginagawa dyan sa bahay, pwede kami magsilabas kayo dyan. Kaysa natutulog ho kayo dyan, mamasyala lang kayo dyan sa may sa Port Santiago, libre po dyan. At may libreng film showing po. So, ibig sabihin, wala nang entrance fee muna? Walang. Stop muna. Hindi, tsaka guided po. Guided talaga. Okay.
iba po kasi yung guided eh. Pag sinabi pong guided, may tour guide. Okay. Libre ngayon. Yes. Oo. Libre po yung kanilang tour guide ngayon. Oo. So, grabe nyo na po yung chance para po kanilang ngayon lang yun, baka bukas may bayad na yan. Oo nga, naku, grabe no, long weekend talaga. Super long. Long weekend, long holiday, isipin mo yon, di ba? Opo. Almost 4 days yata na walang pasok, no? Opo. Nakakatuwa and it's a great opportunity dun sa mga nagwo-work. Oy, yung mga may sweldo dyan, buti pa kayo. Buti pa kayo. Ay, mga may sweldo, di ba? Bye. Tatay ko. Di ba? Sa tatay mo. Oy, tatay mo ha, pwede mo maging sponsor dito sa programa mo. Double pay ka. Di ba? Good for you. Okay. Anyway, ano pa yung susunod na balita? Okay. Second naman natin na balita ay tungkol naman po sa karoon ang nung nakaraang linggo naman ginanap sa Kamuning Bakery Cafe. Okay. Yung parang forum regarding sa yung nagtapon ng nuclear waste ang Japan sa Pacific Ocean na medyo malapit sa West Philippine Sea or malapit sa may bandang nagtapon? Talagang nagtapon? Kasi parang plano nila magtapon na ata noong mga panahon na yon. Pero hindi natuloy? Hindi pa namin sure, pero kasi maraming kumukontra. Biglang nagkaisa ang China at ang Philippines. First time yun. Sabi nga ng isang mamamahayag doon. Pero nagpaplano kasi meron tinatawag kasi nuclear waste disposal. Okay. Kasi meron tinatawag na Fukushima. Yung sa Fukushima po, nuclear power plant po kasi is siyempre, parang Bataan nuclear power plant natin dito sa may Bataan. Ngayon, siyempre, pag nagamit na yung parang kuryente or something, may dinidispose na yun. At siyempre, tinitreatment naman yun. Ngayon, parang itatapon natin ng Japan sa dagat. Ang nangyayari po, kinokontra po yan ng ating mga environmentalists. Siyempre, kasi makakapahamak po sa ating mga, number one, sa mga mangingisda. Bakit po? Maaaring mamatay yung mga isda. Yes. Okay. Kasi po, dahil baka makain nila or malaso sa or pag nakain nila o nabuhay ang isda, pati tayo makakain. Madadamay rin tayo. So medyo matinding issue pa rin po ito. Well, that's true. It's a no-no. Alam niyo po, yung pagtatapon na anumang bagay na nakakapinsala sa sa karagatan, ika nga, ay maaaring makapinsala rin sa tao. Mm-hmm. Tama yun. At, simasen, Nihonjin desu kedo, dake do ne, so yung kanji wa, zenzen, zetai ni warui desu. Dekereba, shinai de kudasai. Alam mo naman, itong dagat ay hindi naman basurahan talaga. So, gawin natin kapaki-pakinabang anumang ilalagay natin sa dagat. But anyway, siguro, napagsabihan na at meron pa bang issue dyan? Wala naman, di ba? Hindi ko lang, pero parang nagsisimula na po ata ngayon ang pagtatapon. Pero kinokontra pa din. So, nasa pa rin, pinag-aaralan pa rin ng ating Department of Environment and Natural Resources at pinag-aaralan pa rin ng lahat kung paano gumagawa ng protest ngayon. Hindi lang po tayo, pati yung ang Southeast Asia, pati rin po ang paligid na nasa paligid ng ating mga ibang bansa regarding doon. Kasi parang nangyari ata way back noon pa yung parang nung nagkaroon ata ng lindol noon sa Japan, and then 'di ba natunaw yung Fukushima nuclear power plant po. So ngayon po technically natakot tayong lahat noon. Kasi baka mamaya magkaroon ng epekto. Matunaw din tayo. Oo, may posibilidad, di ba? Well, anyway, tama ka dyan. Pero for a lighter side naman din, ang maganda rin lang to, hindi lang din naman po doon sa mga about sa environment.
pati na rin sa kalinisan. Kailangan maging malinis din po tayo sa ating kapaligiran. Well, on that part naman, sa Japan naman kasi ay talagang super linis. Super linis po talaga ng Japan. Oo. Honestly, may mga kaibigan din po mga Hapon at may mga kaibigan po. Sabi nga nila napakalinis nga daw po sa Japan. Yes. So sa sobrang linis po nila at sa kumbaga lahat na lang very sila meticuloso sa kanilang Correct. kalinisan po. Sa ngayon po pinoprotesta po natin yung pagtatapon nga po ng So hindi natin alam kung what will happens next, and hopefully wag lumaki yung issue. Kung lumaki yung issue, magkaroon na ng resolve ba? Kasi at the end of the story, lahat naman po ng mga tayo ay isang tao lamang na parang nagkakaisa sa buong mundo na para kasi tingnan mo nangyari na, 'di ba? Nangyari nung Ondoy, nagkaroon ng mga Yes, marami tayong marami na ngayon. May super typhoon nga ngayon sa kaya naging mag-ingat po yung mga ating mga kababayan sa may Cagayan dahil super typhoon daw po kasi Goring. So medyo mag-ingat po tayo. Yan. Nako, thankful ako sa iyo kasi ikaw yung updated, no? Updated sa kaganapan. Nakikita ko lang sa Facebook. Diba? Hindi, okay yun. Yan yung isang magandang bagay na nangyayari ngayon sa mga millennials. But then, meron negative na aspect naman sa pagkakaroon ng gadget sa mga kabataan. Ito na. Siguro pwede mong isama to sa blagag news mo. Dahil una-una, ako naman po hindi natutuwa na yung mga maliliit na bata, yung mga baby, ika nga. Can you imagine, 1 year old, 2 years old, mas magaling na ngayon mag-computer or marunong na mag-cellphone. At hindi lang po yan, siguro lalaki silang hindi ka nakakausapin masyado kasi mas more on cellphone or more on gadget sila ngayon. Which is, it's a big no-no to me kasi ito yung problemang magiging hindi maganda para sa atin sa in the sense na baka lumaki yung mga batang wala nang respeto sa mga magulang. Ayan, ikaw sa palagay mo? Sa akin naman po dapat po balance. Balance kasi yung paggamit ng gadget at paggamit din ng mga ibang kagamitan like libro, like television, like radyo, even online. Kumbaga, dapat karoon tayo ng pagbabalanse, which is, nawa, maintindihan ng ating mga kabataan na hindi lang puro Facebook ng Facebook, Twitter ng Twitter, at saka kung ano mga gadget ng mga gadget. Yun. At least alam ko wala kang TV sa bahay, pwede kayo mag-Facebook, pwede kayo mag-YouTube. Like, napanood po tayo sa YouTube ngayon live. Na-live tayo ngayon, ngayong araw na ito. Yes. At syempre pa, sa Facebook din po, live din po ba tayo? Di ko alam. Yes. Live tayo. So, ayan. So, live tayo sa Facebook, sa YouTube. So, hindi lang doon. Siyempre, aside sa panoorin nyo kami, pakinggan nyo kami sa mga pagagawa ho namin dito. Siyempre pa, pagbalansin nyo rin po yung pagbabasa ng libro. Iyon. Kasi, sa totoo lang, nakakaawa yung mga ako technically, naano ako Hindi ako book reader, Hindi po ako book reader. Pero, book lover ako. When you say hindi ako book reader, hindi ako palabas ng mahilig lang ako bumili ng libro. Collector lang po. Kasi honestly, mahilig ka sa book collection. Yes po. Mahilig po talaga ako sa book collection. Kasi sa totoo lang ho, ang mahal-mahal ho magpa-imprenta ng libro. Ang mahal din po ng creativity ng kanilang sinusulat po doon. Yes. So, ang mahal din ng papel. So, ang dami na nagmamahalan. So, tayo na lang walang mahal. Diyos mo. Well, ganoon. Ayan. So, dahil dyan, ano na lang po natin yan, i-balansehin lang po natin para pa po magkaroon po ng tamang
ayos ang bawat isa. For example, hindi lang puro Facebook ang mga kabataan ngayon. Hindi rin po Twitter lang din or YouTube na YouTube. Dapat patutunan sila magbasa ng libro, magsulat, magnood ng TV, maglaro. Natutuwa nga po ako sa ibang mga kabataan ngayon dahil sa totoo lang ho, may mga sports events na po na nagaganap po ngayon dito sa ating mga barangay, which is now is the start of barangay, yung fill up for the barangay and SK elections. Ayun. So sinesegue ko lang po yun. Ayos siya na. Oo, diba? So, tama-tama holiday. So, kasi sa totoo lang, kaya ako sinesegue ngayon kasi nakita ko habang ako papunta rito, ang dami nakapila doon sa may Comelec ko. Talagang interesado na sila, mga SK, mga kabataan. Yes. Nagiging interesado na mga kabataan. Even, pati yung mga ating mga, hindi lang SK, pati yung mga nasa barangay sector din na maraming mga kabataan, mga dating SK na gustong tumawid ng pagiging SK. Ay, ng barangay pala, I mean, ng kagawad or kapitan. So, marami na rin mga kabataan ngayon na naiisip nila na kami naman yung nila. So, marami daw, ang balita ko nga ho, wala sa aking isang kaibigan, marami daw ho ang nag-a-apply daw ho ngayon. Dahil tama-tama daw, ilang araw ata to? 3 araw, 3 days. 3 days. 3 days po ata. Yung filing of candidacy. Ayan. Kasi yung filing of candidacy natin, tama-tama, natapat pa sa holiday, so kahit paano, medyo maluwag-luwag ang kanilang schedule. At nawa, at pagdasal po natin na kung sino man ang papalarin sa lahat ng mga barangay po natin dito sa ating bansa na mga opisyales, maging magkaroon ng pagbabago. Yung tamang pagbabago para sa atin, especially para sa mga kabataan, lalo na sa kabataan, sa kalusugan, at pati na rin sa industrialisasyon ng ating mga kabataan. Wow. So pro-youth po kasi ako, honestly. Sa totoo lang po. So, kaya natutuwa po ako na, kasi mayroon akong nakausap from the National Youth Commission po nung nakaraan po na tinanong ko sa kanya, ano yung mga plano ng National Youth Commission regarding sa kanilang para sa mga kabataan. Kanilang hanay. Kasi, lalo ngayon, kasi, ang sabi, kasi may isang nagtanong na kasamahan natin sa media. Okay. Lagi na lang daw, kapag ang SK, lagi na lang daw, fashion show na lang daw, at saka daw basketball. Well, siguro sa isang banda, ito yung pagkakataon ng mga kapitan ng barangay na suportahan nilang SK. Turuan ng tama at huwag ituro yung mga maling ginagawa ng barangay. Ng barangay. This is also the opportunity kung ano may yung pagkukulang ng mga kabataang yan, pwede naman ho nating tulungan at turuan. Ito pa rin yung napaka-importante na sino man yung maging SK leader, 'di ba? Supposedly dapat po sumunod tayo dun sa sa tamang ginagawa ng barangay. Kung sa tingin naman ninyo ay mali ang ginagawa ng inyong barangay, it's about time na putulin ninyo yung kanilang posisyon, wag niyo nang ibigay sa kanila dahil imbis na magkaroon kayo ng magandang halimbawa, mapapasama pa yata kayo. If ever. It's about time. Okay. At dapat po, nagkaroon, ang purpose kasi ng SK pala, nung natanong ko ang National Youth Commission po, nung nakaraan, kaya pala binuo ang sangguniang kabataan po, ay para po i-train ng ating mga kabataan na That's true. Na sila yung susunod Correct. After the ating mga barangay captain or kagawad, sila yung susunod na next leader in line. Next leader in line po natin. So, tayo po ay
dapat magkaroon ng mga leadership programs, hindi lang puro pa-basketball. Correct. At saka puro pa fashion show. Although maganda naman po yun as an entertainment side. Pero inaayos na rin po nila. So nakakatawa po na unti-unti na nababago na po. Tsaka hindi lang yan. Alam mo, pwede nating isuggest yan sa mga SK kung sakaling sila yung pala rin. Magkaroon sila ng para bang educational show na kung saan doon sila pipili ng mga karapat-rapat na mga leader in the future na magiging sensible. Ayan. Okay, Bunso? Yes po. Sa susunod na programa mo na naman ay magkakaroon ng Blagag Show. Yan. Yes po. Okay, magpapaalam na tayo. Ako po si Juvie de Guzman. Alam niyo naman coach lang po ako ni Jay Mante. Hindi ako sanay, sanay ako dun sa isang nickname mo. But then, thankful ako kasi kahit papano, nakikita natin, kita niyong batang to. May utak. Ibig sabihin, pag may utak ka, meron kang alam. Ay, maraming salamat naman po. Pero bago po ako magpaalam po dito sa Margo TV, ito muna po, para sa buwan ng wika po, ipasok po natin ang isang segment na Itula Mo Na. Para sa buwan ng wika po, ito po ay entitled na Buwan ng Wika. Okay? Isang buwang nagpapaalala kung gaano sadyang kahalaga ang wikang biyaya sa bawat isa. Wikang Pilipino ay atin lang talaga. Dahil ito ay ating kinagisnan. Saling lahing di kayang pantayan, nakatatak sa puso at isipan. Kaya dapat ipreserba at ingatan. Nakakalungkot na sa modernong panahon, Ingles na ang ginagamit ng maraming ngayon. Pilipinong salita, ang salimot ay nabaon. Paano ba at nasaan na ang solusyon? Kaya malaki ang kinakaharap nating suliranin. Kung di kikilos sa kasulukuyan at sisikapin na magamit ang salita para di ito malibing, tiyak ang pagsisising susugat sa damdamin. Kaya may paalala sa lahat ng mga Pilipino, sikapin nating salita ay magamit pa mismo. Kung malilimutan at di maririnig ng kahit na sino, mas masakit isipin, nagkulang ng pagmamahal para dito. Yan. Wow! So, binabati ko si Dr. J.D. Agapito na siya nagpadala ng tula na to. And magiging parte din po siya ng Blagag News po. Siya po yung aming dakilang tagatula ng bayan. Yun! Okay, maraming salamat po. Ito pa rin po ang kamis po ng sambayanan, si Jay Mante po. At ito po ang coverage ng bayan, Blagag News. I-blagag mo na! Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live